Ito na po is magko-config tayo ng pair M5. Ayan po, nakasaksak na dalawang PoE papunta sa dalawang M5. Then LAN, ito pong yellow. Now, okay po. Punta po tayong browser. First po pala is mag-static IP muna tayo para ma-access natin sila. Kasi wala po silang DHCP server. Din po talagang static yan para ma-access po. Punta pong Ethernet, Properties. Dito po sa Internet Protocol, use following IP address 192.168.1.2. Pwede na po yan. Then 255.255 subnet mask. Okay. Okay. Pasok na po yung range nun. Kahit 1.2 lang po pasok na yung range. Kasi 1.20 naman po yung default IP ng Ubiquiti M5. Then puntahan po natin yung IP address ulit ng default ni M5. 192.168.1.20. yan po yung default IP address ng M5. Ay lalabas po yan, your connection is not private. Advance. Okay, proceed po. Ayan po, lumabas siya. Ang default po nito is UBNT, then password UBNT din. Country, Philippines. Then check lang po dito, then login. Una po nating si-setup niyan is yung sender. Ito bot naka-reset na po yan. Naka-reset na po yan parehas. Una po natin isi-set is sender muna. Sender po niyan to. Ayun. Ayun po, sender. Fresh na fresh po, bagong reset yan. Punta po tayo system, lagay po tayo ng name. Yan po yung magiging pinaka-identity po natin sa Ubiquiti M5. Sender, change. Then, lagay po kayo ng password. Yung current password po niyan is UBNT. Then, new password, nilalagay ko po dito is yung default po talaga na ginagamit ko. Kayo kahit ano pong lagay nyo, pwede rin naman po. Ayan po. Change. Then, change. Punta po tayong advance. Then, check po natin yung install EIRP para masagad po natin yung TX power nya. Okay, change. Then, network. Static po tayo. Lagay po natin is 192.168.20. Bakit po 192.168.20 po? Kasi yung ito po yung lalagay natin na IP sa sender. Then dun sa receiver ilalagay po natin is 192.168.1.21 naman po. Para naka-sequence po sila, walang magiging conflict. Mamaya po makita nyo pagdating natin dun sa receiver. Okay, change ulit. Then wireless. Ito po, wireless mode. As sender po, dapat po ang sender is access point. Pag receiver naman po, is station. O dahil sender po yung sineset natin dito, access point po siya. Ayan. Sample po dito, SSID name. Ako, default ay yung kadalasan pong ginagamit ko is yan, ganyan. Sample AP1. Kayo kung ano pong gusto nyong ilagay. Then dito po, ito po yung check nyo lagi. Dapat po naka-uncheck po to. Yan. Para yung output power, magagamit po natin siya doon sa full potential nya. Okay. Naka-uncheck na po to. Then, password na lang po. Security ng SSID. Kayo po kung anong gusto nyo ilagay. Kayo na pong bahala dyan. Okay. Change. Then, pinaka-last po is importante. Dapat i-apply nyo po para ma-save yan. Uy, may naiwan ako. Di bali mamaya po papakita ko yan. Dapat po pala naka-check yan. Yung WDS transparent. Di bali ibabalikan po natin yan. Kailangan po naka-check yan. Itong WDS nya. Lipat po tayo. Access natin si receiver. Yung WDS, pwede po yung naka-check, pwedeng hindi. Pero dapat
Mas maganda po talaga is naka WDS transparent po siya. Kung gusto niyo po magpatagos ng multiple PPPoE sa account sa kabila, sa station, pwede po siya. Kailangan naka WDS bridge mode. Ayan, save lang po yung kanina. Receiver na po to. Philippines ulit. Kailangan po talaga same country. Kung ano po yung sender nyo, ganun din po si receiver. Kasi hindi po yan may scan kung different country po sila. Tutorial po to pag set ng sender receiver. Save. Hintayin po natin. Okay. Repeat. System po. Okay. Identity po muna niya. Yung kanina po is sender. Ngayon, receiver. Change. Then, UBNT, yung current password niya. Then, yung bagong password. Kayo na pong bahala dun sa bagong password. Yan. Change. Then, advance. Check po ulit natin to. Install EIRP para yung full potential po ng TX Power malagay po natin dito mamaya sa wireless. Ito po IP address. Yung kanina po 1.20, ngayon 1.21. Para hindi po conflict. Ito po si receiver 1.21. Then example, maglalagay pa po kayo ng another receiver 1.22. Then another receiver ulit is 1.23, 24 and so on. Okay, change. Wireless station. Ayan po station, receiver po yan. Then ito po yung sinasabi ko kanina, that naka-check po pala yan. Okay, station, select. Connect po natin dun sa ginawa natin kanina. Ito, AP1, na-scan nya na. Light beam, M5 sender. Lock to AP. Kailangan po naka-lock para yung MAC address po nya, ayan, mag-i-stay lang po siya dun sa isang SSID. Calculate IRP, uncheck para makuha po natin yung full potential ng output power. Then password ulit, admin. Kaya na pong bahala maglagay din dyan. Change. Okay, apply. Ayan po yung sinabi ko kanina sa sender, dot po pala naka-check yun. Nakalimutan lang. Sorry po, pero dot naka-check po yun. Mas mainam po. For multiple access po sa receiver, kung gusto nyo maglagay ng PPPoE account or switch, fiber switch sa receiver, tas multiple router na different PPPoE account, pwede po siya, dot naka-bridge. Ayan po, wait lang natin, magko-connect po yan. Ito pong si receiver, dahilangan magiging tatlo po yung ilaw nya, wirelessly connected. I-discuss ko lang po sa inyo to mabilisan. Itong ilaw nito kung ano po to. Ito pong wala pang ilaw, ito po yung wireless connected. Pag wala pong ilaw yan, ibig sabihin hindi pa po siya connected dun sa sender nya. Ito naman pong pangalawa is LAN connected. Connected na po siya sa LAN pag umilaw yan. Then the last po is pang third is power. Ayan po. Bali ma-check natin, dapat po ilaw tatlo yan para malaman natin na connected na po talaga silang dalawa. Wait po natin. Ayan, umilaw na tatlo. Ito, umilaw na rin yung wireless nya. Oops. Dali, nagagalaw. Namatay. Access natin. Wait po
access natin si sender. Wireless. Mukhang may mali ako nalagay dito is password. Tama naman. Admin 123. Tama. Lipat tayo sa kabila. Yun na tayo sinasabi ko kanina, kailangan naka-on yung WDS bridge mode. Ito, save ko lang, baka yun nga po kaya ayaw mag-connect. Save, wait po natin ulit. Ayan po, okay na. Kailangan po pala dapat naka bridge mode silang parehas. Ayan na po siya, ayan o. Receiver po ito, then connected na siya. Station WDS. Ayan po yung reading nya, 150, 150. Pero hindi nyo po makuha yung buo kasi non-gigabit po ito, hanggang 100 Mbps lang. Okay na po. Goodbye guys.